na tumanggap ng Best International Short Film Award mula sa New York Independent Film and Video Festival na ginawad sa Cannes. Congratulations! Congrats! Samantala, resulta ng drug test sa ating pambansang kamaob, Manny Pacquiao, negatibo. Muling pinatunayan ni Manny na hindi totoo ang mga binapatong aligasyon sa kanya na gumagamit daw ito ng steroid sa kanyang mga laban. Ayon mismo sa Nevada State Athletic Commission na nagsagawa ng urine drug test bago at pagkatapos ng laban nila ni Sugar Shane Mosley, negatibo si Manny sa steroids, performance-enhancing drugs, recreational drugs at diuretics. That was never a question. Oo, at hindi pa rin daw pumapalya sa drug test ang ating pambansang kamao kahit sa mga nauna niyang laban. Kamakailan lang kasi ay lumabas ng usap-usapang gumagamit umano ng steroid si Manny dahil sa isang di nagpakilalang dati umanong, masyadong maraming dati umanong sparring partner niya na sinasabing siya raw mismo ang nagturok ng steroids kay Pacman bago ang laban nila ni De La Hoya. Itinanggi naman ito ni Manny at ngayon ipinapatukoy na niya sa FBI kung sino ang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Samantala, di naman naantala ng mga kontrobersiyang ito ang singing career ni Manny. Walang epekto yan. Matapos maglunsad ng international album, diba, marami rin ang gustong mag-guest ang Pound for Pound King sa hit TV musical series na Glee. Ano pa nga ba? Sa isang panayam na sa half Pinoy na si Darren Criss or mas kilala sa karakter niyang si Blaine sa Glee, sinabi niyang welcome na welcome daw si Manny sakaling magkaroon sila ng boxing episode. Excited daw siyang makilala ng personal ang kababayan kung sakali ikato na si Manny sa mga may dugong Pinoy sa sikat na musical series kasunod ni Chris at nice singing sensation Cherise na gumaganap sa karakter na Sunshine Corazon. Wow. How proud we are. Next na si Mami Dina. Oh! Yan! Yan ang aabangan ko, Mami D. Pag Vegas na yan. Sariling show. The new Celine Dion. Siyang theater. With feathers. Samantala, Pangulong Noynoy Aquino may bago na nga bang napupusuan. Patay sa isang artikulo ng Newsbreak na mataan daw si Pinoy na may ka-date sa reunion concert ng grupong Hotdog sa isang hotel sa Makati. Kasama rin daw ng Pangulo si Mar Rojas at ilang cabinet secretary. Kinumpirma na Malacanang na nasa hotdog concert nga ang Pangulo. Ngunit tikom ang bibig nila kung sino ang kanyang bagong kadate. Picture talaga. May circle pa, no? mo lang eh, no? Every month. Alam pa lang ng restaurant, medyo controversial na hot. At pinabibigay ka natin sa FBI din yan para suriin kung sino yung babae niya. Sino siya? Oo. Dapat malukot siya. Wow, ilang babae na ang naling kay Pangulong Noynoy, ha? Ayan, good morning mga kapuso. Ito po ang ating hirit panahon mula sa Pag-asa. Nako, meron pong shallow, low pressure area pero huwag masyadong kabahan. Hindi pa naman ho yan. Pero may posibilidad na maging bagyo. Pero huwag kayo masyadong kabahan dahil hindi pa naman siya bagyong bagyo. Yan po ay nasa 450 km ng silang bahagi po ng General Santos City. Nakapaloob naman po dyan ay ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa bahagi naman po ng Mindanao. Ito po yung hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang timog silangang Mindanao. Ingat-ingat po kayo dyan. Posible po magdulot ng pagbabaha dahil na rin po sa mga pag-uulan na mararanasan nyo dyan at magiging maulap po inyong kalangitan na may kasamang pagkidlat at pagtulog. Sa Luzon naman mga kapuso, may cold front po tayo. Ito po yung pagtatapay ng malamig na hangin sa mainit na hangin. Paitas nagdudulutin po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng mga mararanasan na may pulo-pulong pag-ulan, lalo na po sa hapon at gabi. Narito naman po ang sunrise natin. 5:28 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:17 ng hapon. Wow, gabing-gabi na. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Stop getting sexier every day. Alright, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda natin para sa Balik Eskwela 2011. Kaya sa mga mami dyan, kumpleto na ba ang school supplies ng inyong mga anak? At ito, huwag niyong kalilimutan, lalo na para sa may kinder at elementary kids, ang crayons. Ang paggawa ng mga makukulay na crayons ating sisilipin sa isang factory sa Carmona, Cavite, kung saan nakatambay na sina Monica at Arn. Good morning sa inyo dyan. Hi guys! Good morning! Ayan, ako palapit na nga pasukan at sigurado namimili na ang mga mommies sa mga school supplies sa kanilang mga bagets
Pero alam nyo ba na kung ang mga bagets o mga chikiting nyo ay 2 to 8 years old, sigurado hindi pwedeng mawala ang mga crayons nga dahil may study pala na everyday daw ay nagsispend ng 28 minutes ang mga bata sa pagkukulay gamit ang mga crayons. So, kaya talagang mga kids, sigurado hindi pwedeng mawalan ng crayon sa kanilang mga bag. At Arn, kumusta naman? Good morning! Hi! Arn, ikaw ba nung bata? Kasi sabi nila, totoo ba to na kapag meron kang mga dingding sa bahay, ginagawang parang paper ng mga bata na nagkukulay-kulay. Ginawa mo ba yon? Hindi lang dingding namin, Monica. Pati pader ng kapitbahay namin, dinodrawingan ko. Nangapit bahay ka, Arn, kahit wala kang paan, nakapunta ka sa bahay. Oo naman. Anyway, dahil nga dyan, mga kapuso, mamaya alamin natin kung paano nga ba ginagawa itong mga crayons. So mamaya, titingnan natin yung step-by-step process sa paggawa niyan. At syempre, Arn, bibigyan din natin ng tips sa ating mga kapuso para siguraduhin na toxic-free at safe ang mga bibili nilang crayons kaya nga nalalapit na ang pasukan. All that and more sa pagbabalik po natin. Dito po yan sa Carmona Camilla Batas Studio. Okay, makikatambay lang kasama ang inyong paborito. Makulay na morning barkadahan. Dito lamang sa Unang Hirit! Hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Dati, favorite ko mag-milk bago matulog. Now I also give milk to my kids before bedtime. Bonding time na rin namin to. Ngayon, favorite na rin nila mag-nido. Naging mas close pa kami. Nestle, 100 years of good food, good life.